Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, napanood ko po ang video ni Mr. Nene Abelio na sinasabi niyang mas ibibreed niya ang isang manok na full of genetics kesa sa isang manok na full of performance. Sang-ayon po ba kayo dito, Attorney? Okay mga kasabong ha, ang ibig sabihin lamang naman ni Mr. Nene Abelio pag sinabi niyang ang gagamitin niya sa breeding ay isang manok na full of genetics ay yung mga manok na mahaba-haba ng panahon at marami ng henerasyon na hindi na nilagyan ng iba pang dugo. At ano naman ang ibig sabihin ng mga manok na full of performance? Siguro ang tinutukoy dyan ni Mr. Nene Abelio ay yung mga manok na pagka iyong ibinitaw ay talagang magagaling na, meaning most likely mga battle crosses itong mga to o mga pamilya ng mga manok na hindi pa masyado na-stabilize ang genes at dugo sapagkat kagagawa pa lamang nito. Ito siguro yung tinutukoy niya na mga uso ngayon na mga 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1, 10-in-1, 16-in-1 o kung ano man na mga pamilya ng manok na binuo ng napakarami ng dugo na nasa sa loob. So, ano ang advantage ng mga manok na full of genetics sa salita ni Mr. Abelio? Kasi siguro sa kanyang karanasan nakikita niya ng isang manok na full of genetics or yung mga pamilya ng manok na hindi na pinasukan ng iba-ibang dugo ng mahabang panahon at maraming henerasyon ay yung consistency nila sa kanilang mga itsura at saka sa kanilang palo. Sapagkat nga matagal-tagal na silang hindi nilalagyan ng ibang dugo, ay makikita mo na pare-parehas na halos ang kanilang itsura at pare-parehas na ang kanilang performance. Meaning, mas napipredict mo ang itsura at performance o palo o abilidad ng kanilang mga anak kasi nga hindi na sila pinapasukan ng iba-iba pang dugo. In contrast doon sa mga manok na tinutukoy niyang full of performance, kasi kung babagong gawa pa lamang ang isang pamilya ng manok, baka hindi pa nasasala ang mga traits o katangian nito na hindi gusto ng isang breeder. Kasi nga kagagawa pa lang niya o di kaya naman sobrang dami ng dugo na nakapaloob sa kanya. So ibig sabihin kung halimbawa 10-in-1 yan, 10 pamilya ng manok ang inilagay mo sa isang pamilya ng manok na gusto mong gawin, napakaraming katangian na pinag-uusapan natin dito, kaya di malayo na biglang maglalabasan yung mga tinatawag nating throwbacks o mga recessive traits o mga katangian na hindi natin ina-expect sa isang manok. For example, bumili ka ng pulang manok, tapos biglang naglabasan ng mga anak nila ay iba-ibang kulay. Naglabas ng bulik, naglabas ng itim. Kasi nga, maraming ang nakapaloob na dugo sa loob. So tingin ko yun ang tinutukoy ni Mr. Abelio na kung ikaw ay seryosong breeder at gusto mong makapag-breed ng mga manok na consistent ang itsura at saka performance nila at napipredict mo ang itsura rin ng kanilang mga anak at mga palo ng kanilang mga anak, i-breed mo ang isang manok na full of genetics. Hindi ko sinasabi na hindi mananalo ang mga pamilya ng manok na full of performance kasi ano naman yan kanya-kanya naman tayo ng sistema ng pagbe-breed. Kung nananalo ka sa sistemang yan, di yan ang gawin mo. Ang sinasabi lang siguro ni Mr. Abelio ay gusto niyang i-breed ng isang manok na alam na niya ang magiging resulta kaagad ng mga anak. Okay mga kasabong ha, dadating na po ulit ang ating masterclass this coming March 6 and 7 sa Davao City. So marami na po tayong enrollees at katatapos lamang po ng ating free masterclass sa Davao. Ngayon naman po ay parating na ang full 2-day masterclass this coming March 6 and 7. And I am also proud to announce na naandyan na rin po ang ating Tacloban Batch 61 Batch this coming March 28 and 29. So, pangita po tayo dyan sa Eastern Visayas, sa City of Tacloban, and alam ko po na magiging maganda ang mga masterclass natin dyan po sa Davao City and Tacloban City. Cutting Edge and Masterclass #1.